kamay na bakal. Hindi para manakot kundi ay magayos ng bayan. Disiplina, kaayusan, tapang na totoo. Para sa Pilipinas na maunlad at payapa ang puso. Tatay Digong, hindi ka perfecto pero may paninindigan. Batas ay batas, walang kinatatakutan. Para sa mahirap, para sa masa, serbisyong tapat ang aming sandakan. Ng hensya at karapatang pantao, federalismo, lakas ng bawat rehiyon. Nasyonalismo, sariling atin ang uunahin. Hustisyang panlipunan, kahirapan ay lalabanin. Walang gagawa nito, indikasyon malinaw. Kung hindi tayo lalaban at na tayo sino. Kung palalagpasin mo ang pagkakataon ngayon, anak mo ang magdurusa sa susunod na panahon. Kaya ngayon pa lang, kumilos na tayo para sa kinabukasan. Hindi puro salita lang to. Suportahan ng tamang leader, may prinsipyo at dangal. Para sa susunod na henerasyong Pilipinong marangal. Hindi pira ang sukatan, kundi puso at gawa. Kung paano mo minahal ang bayan sa tama, kapayapaan at kaayusan sabay sa kaunlaran. Hindi iiwan ang mahirap sa daan. Ito ang panata, ito ang laban. PDP laban, kasama ang sambayanan. PDP laban, lalaban para sa bayan. PDP laban, lalaban ang katiwalian. PDP laban, susulong ang bawat tangan. PDP laban para sa Pilipinas naming mahal. Ito ang aming sumpa, hindi lang sa partido, kundi sa bawat Pilipinong naniniwala sa pagbabago. Para sa bayan, para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. PDP laban, lalaban ang katulong. Mabuhay ang PDP! Sa harap ng bayan, sa harap ng Diyos, kami tumatayo, may panata sa puso. Hindi lang salita, hindi lang pangarap, kundi pagkilos, tapang, at tunay na paglingap. Sa araw na to, kami nanunumpa, bagong lakas, bagong diwa. PDP laban, ang aming gabay sa laban para sa bayan. Kami handang ialay. Rodrigo Duterte ang tumindig, may kamay na bakal. Hindi para manakot kundi ay magayos ng bayan. Disiplina, kaayusan, tapang na totoo. Para sa Pilipinas na maunlad at payapa ang puso. Tatay Digong, hindi ka perfecto pero may paninindigan. Batas ay batas, walang kinatatakutan. Para sa mahirap, para sa masa, serbisyong tapat ang aming sandakan. Ng hensya at karapatang pantao, federalismo, lakas ng bawat rehiyon. Nasyonalismo, sariling atin ang uunahin. Hustisyang panlipunan, kahirapan ay lalabanin. Walang gagawa nito, indikasyon malinaw. Kung hindi tayo lalaban at na tayo sino. Kung palalagpasin mo ang pagkakataon ngayon, anak mo ang magdurusa sa susunod na panahon. Kaya ngayon pa lang, kumilos na tayo para sa kinabukasan. Hindi puro salita lang to. Suportahan ng tamang leader, may prinsipyo at dangal. Para sa susunod na henerasyong Pilipinong marangal. Hindi pira ang sukatan, kundi puso at gawa. Kung paano mo minahal ang bayan sa tama, kapayapaan at kaayusan sabay sa kaunlaran. Hindi iiwan ang mahirap sa daan. Ito ang panata, ito ang laban. PDP laban, kasama ang sambayanan. PDP laban, lalaban para sa bayan. PDP laban, lalaban ang katiwalian. PDP laban, susulong ang bawat tangan. PDP laban para sa Pilipinas.
aming sumpa. Hindi lang sa partido, kundi sa bawat Pilipinong naniniwala sa pagbabago. Para sa bayan, para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. PDP laban, lalaban. Magandang umaga. Magandang umaga mga kakapihan. Kamusta? Nagkape na po ba ang lahat? Yes. Okay, welcome po sa today's discussion, and we're honored to have our very own Senator, Attorney Raul Lambino. Kabaka po, kabaka. Yan. And of course, ang batang-bata na si Dr. Richard Mata, ang atin din pong senador. Ka-health natin, ka-health. Kalusugan. And there are esteemed guests, but let's give them a warm welcome. Welcome natin silang lahat. And of course, ang ating pinagmamalaki, our moderator for today is no other than Rob Rances. Sir Rob? And now, I'm Penny Belmonte. Ako po ang director ninyo ng kapihan sa PDP. And I'm very thankful sa presensya ninyong lahat that badly needed talaga yung support at help ninyo. Whether you like it or not, you must do it as Filipino for us. What? Yes? Okay lang mo yan. Basta maganda tayo sa camera, okay lang yan, kahit anong ano. And let's get the conversation brewing. And we'll give the floor to our very own moderator, Mr. Rob Rances. Thank you, and welcome. Alright, so good morning po, no, everyone. Backgrounder lang kung about this episode. Because actually, medyo, I came from another country, tapos kailangan kong umuwi. But at the time, we were communicating about anong gagawin natin ngayon sa kapihan. So I said, I think we'll cover very good topics. Number one is yung Supreme Court na final ruling, no, to clarify some of the issues na ni-raise. And secondly, yung health ng presidente natin. Tapos ako mismo pumili kung sino dapat yung mga magiging panauhin natin. Na hindi naman panauhin kasi they're already part of our family dito sa PDP. In fact, sinabi ko pa, pag hindi sila, uwi na lang po ako. So, I really know that this episode is going to have a lot of value to all of you. Sa mga nanonood po, sa mga vloggers, and also media na nandito, nakasama natin ngayon. So, in the next couple of hours, so, sundan po natin, no, ang magiging diskusyon natin patungkol sa mga issues na tatalakayin natin ngayon. Alright, so there. Handa na ba kayo? Handa na po. Ayan. So, palakpakan naman natin, no, si Ka Penny also. Okay. So, una muna nating tatalakayin yung yung Supreme Court na final ruling, okay, on the impeachment against VP Sara. Alright? So, and we have here Attorney Lambino na magbibigay sa atin ng, insights para mas malaman natin. Kasi ang nakikita natin ngayon sa media, parang one-sided lang na presentation. Tama ba? Pero ngayon, meron tayong opportunity na makita natin ano talaga yung totoong naging ruling ng Supreme Court. So, yun po yung pinakauna ko pong tanong sa inyo. Paano po natin ipapaliwanag dun sa ordinaryong mamamayan na nakikinig sa atin ngayon, nanonood sa atin ngayon, ano exactly yung naging desisyon sa final ruling ng Supreme Court? Attorney Lambino. Thank you, Rob. Unang-una, banggitin ko na dito na dahil sa naging final na desisyon ng Korte Suprema, ay hindi na-impeach si VP Sara. She was not impeached. She was never impeached. Bakit po? Dahil yung isinampang impeachment case sa Senado noong February 5 was declared unconstitutional. It was void from the beginning dahil hindi nag-comply doon sa provision po ng Article 11, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5 ng ating Constitution. So, ibig sabihin yan, walang impeachment na nangyari against VP Sara dahil nga void
yung impeachment na sinampa ng Kamara sa Senado. So, masaya tayo. BP Sara was never impeached pursuant to the final ruling of the Supreme Court. So, ang tanong is, was it ever initiated? Yan, yung tanong ngayon. Nagkaroon ng initiation, sabi ng Supreme Court, based on the July 25, 2025 decision. And with finality, inapheld nila in a motion for reconsideration, again by a unanimous vote of 13-0, with 2 justices of the Supreme Court. One did not participate, the other one was on leave. So 13-0 pa rin ang naging desisyon. Ano itong epekto ngayon nitong desisyon ng Supreme Court? Niliwanag nila yung rule on how impeachment can be called initiated. Meron ng mga naunang desisyon ng Supreme Court dyan, yung Francisco versus House of Representatives. Ito yung tungkol sa impeachment ni dating Chief Justice Hilario Davidi of Cebu. And then this was reiterated in the case of Gutierrez versus House of Representatives. This was, I think, sometime 2011. And then this time around, clarified ng Supreme Court yan. Na tatlo yung process how impeachment can be considered initiated. Yung una, yung nandoon napapalubyan sa provision po ng Article 11, Section 3, subsection 2 and subsection 3. Ito yung pagsasampa ng verified complaint and properly endorsed by a member of the House of Representatives at ifa-file po yan sa Secretariat ng House of Representatives. Yan ang first step na gagawin. Pag ito ang complaint ay naisampa, then this complaint must be put in business, in the order of business within 10 session days. Within 10 session days yan. Hindi calendar days. Kung ano yung session days yan, nasa rules of the House of Representatives yan. Kasi kung session days nila is Monday to Wednesday ba or Monday to Thursday ba? Depende kasi sa tempo ng kanilang ginagawa. Kung minsan maabot sila, session sila hanggang Friday rin. No? Basta binibilang dito 10 session days. Kailangan maisama sa order of business. The Committee on Justice within 3 days. Ito yung tinatawag nating 10 days plus 3 days rule. Once na i-refer yan sa Committee on Justice, then the first mode of initiating impeachment is already done. Yan ang first mode of initiation. Yung second mode of initiation that is provided for under subsection 5 of Section 3, Article 11, ito yung tinatawag nating 1/3 of the total membership of the House will endorse the impeachment complaint, verified impeachment complaint. At dito, clarify din ng Supreme Court that even if there are 1/3 total members of the House will endorse the impeachment, still the matter should be forwarded to the Committee on Justice in order to consolidate all the impeachment complaints, kung marami yung impeachment complaints, and to determine kung talagang lahat ng mga 1/3 members of Congress na pumirma at nag-endorse ng complaint ay nabigyan sila ng kopya, nabigyan sila ng mga attachment, nabigyan sila ng mga ebidensya. And this matter now will have to be consolidated by the Committee on Justice, papadala pa rin sa plenary, and then the plenary will forward that immediately to the Senate, which will now undertake trial in the Senate. That is the second move. Ano itong pangatlo? Sabi ng Supreme Court, ako rin nagulat dito at the first time na at least kahit paano na-clarify. Nagkakaroon pa rin ng pangatlong initiation of impeachment
within the calendar days before the Congress will adjourn sine die. Kailangan may isampa sa Senado. Kahit na nagkaroon na ng total, let's say, 1/3 members of the House ang nag-endorse o kaya dinesisyonan sa plenary yung report ng Committee on Justice. But still, the matter ay hindi dinala sa Senado at nagkaroon ng adjournment. Sine die, ibig sabihin nun, magtatapos na yung termino ng kasalukuyang Kongreso, the matter will still be considered already initiated. Dito malinaw na yung sinabi ng Supreme Court dito na hindi pwedeng itrato lamang itong impeachment na isang political process. Ang sinabi ng Supreme Court, this matter should be treated as a constitutional remedy. It is a constitutional process in order to implement the most significant provision of the Constitution on the accountability of the highest officials of the land. But in doing so, kailangan magkaroon ng compliance of due process of law. Hindi pwedeng basta na lamang i-treat na ganito, parang politika lang ito, may nag-verify na complaint, may nagsampa, may mga inain ng mga affidavit, ebidensya. It's not. The Supreme Court made it very clear kung paano ang paggawa ng impeachment complaint. And with this, alam na natin kung ano ang gagawin natin. Ngayon, nagkakaroon pa ng kalituhan. Dahil meron na nagsampa ng impeachment complaints laban kay VP Sara, di ba? Dalawa na ng impeachment complaints yung isinampa. At wala pang February 5. Bakit na nila isinampa ito? Ito yung mga tanong na alam ko mamaya gusto nyong masagot. No? Pero with that, at least I have given you yung 10 days and 3 days rule at saka yung 1/3 pursuant to the provision of Section 3, subsection 5 of Article 11. Na which is considered to be the more direct process of initiating impeachment. Yung unang mode kasi under the provision of Section 3, subsection 2 and 3, this is what we call the more deliberative process of initiating impeachment. Committee-driven or committee-directed process pursuant to the provision of the Constitution. All right, thank you, Attorney Lambino. Ang tinatanong ko lang po ngayon, because after the Supreme Court released the final ruling, we have seen some resistance, no, from on the side of some of the legislators, including the Senate President and also some of our congressmen. Ano po yung mga issues, particularly na nire-raise nila against the Supreme Court on this issue? Well, sinasabi nila that the Supreme Court daw has overreached yung kanilang mandate in the interpretation of the Constitution, na parang pinapakialaman na ng Supreme Court yung exclusive prerogative of the House of Representatives to pass its own rules of proceedings. Hindi po. No, hindi po. Kasi while the House of Representatives has the exclusive power to come up with its own rules of proceedings, whether that is for legislative proceedings or impeachment proceedings, or whatever proceedings that may be undertaken by the Congress or the House of Representatives for that matter, it must do so in compliance with the provision of the Constitution. Kaya nga, pag nagkaroon ng decision ng Supreme Court in the interpretation of any act of government, whether that is a law enacted by Congress or rules of proceedings passed by the Congress or even executive orders or proclamation by the executive department, and the Supreme Court makes an interpretation as to whether or not this legislative fiat or executive fiat are in accordance with the provisions of the Constitution, the Supreme Court is not enforcing its supremacy over the executive or the legislative. What the Supreme Court is doing is ensuring the supremacy of the Constitution. Yun ang ibig sabihin nun. That is the doctrine of the supremacy of the Constitution. Kaya pag nagdesisyon ng Supreme Court, we have to respect that.
May nagsasabi na member ng House, what if we are going to defy the Supreme Court decision? So there is going to be what? Constitutional crisis. No, it's not going to have any constitutional crisis at that. If the ay sinasabi ng Supreme Court na the Supreme Court is supreme. Supreme Court of the three branches of government or departments of government is the weakest among the three. It does a passive role. Nagre-react lamang yan sa mga actions ng executive or legislative department. But in the reaction of the Supreme Court, tinitignan lahat ng Supreme Court, more particularly the Constitution, as the basis of its ruling. It is, as we said, the Constitution is the supreme law of the land. Why? Because we, the Filipino people, are the authors of this Constitution. And if the Supreme Court interprets a law or an executive order that it says it's not in accordance with the Constitution, ang sinasabi ng Supreme Court, hindi tama yung ginawa ng Kongreso o ng Palasyo, hindi yung tugma doon sa kagustuhan ng taong bayan. That is the very essence of representative democracy. So if the legislators are openly criticizing yung ginawa ng Supreme Court, help me assess this and so that others will also reflect on it. Do you think, and anybody of you can actually answer, do you think it's really a principle na pinaglalaban nila or may self-interest na pumapasok dito? That's why we are getting that reaction from some of these legislators. Oh, well, yes, it's part of their way of trying to get attention from the public, from the people, that they are trying to portray that the action of the House or the executive branch of government, for that matter, is more political than illegal, than legal, di ba? Kasi nga, meron din tayong tinatawag sa constitutional law, the political doctrine na tinatawag na if the acts of Congress or the executive department is purely a political question, then the matter cannot be decided by the Supreme Court and will let the people make decision with this particular issue during election period. But we are not talking here of a political question. We are talking here of provisions of the rules of proceedings in the House of Representatives that will affect the very, very right, inherent right of a particular person who happens to be a very high-ranking official of government. And that political or that inherent right is the right to due process. Alalahanin nyo, lahat ng mga napaloob sa Article 3, the Bill of Rights of the Constitution, these are inherent rights. Ibig sabihin yan, kahit na wala yan sa provision ng Constitution, karapatan ng tao yan. Inherent, meaning to say, it is given by the Creator to us as a person living in a democratic society. It is only written in the Constitution to give emphasis that these are inherent rights of the people. And the Vice President, for that matter, who is the one involved here, has that inherent right of due process of law. And the Supreme Court in this particular case made a
very, very comprehensive definition of what due process really means. It is not just the right to life, liberty, or property. It's not that. It's more comprehensive than that. Meaning to say, it includes the enjoyment of the right to life, liberty, and property. Tatanggalin mo yung vice presidente. You are not just depriving her of her right to life or property. No? Tatanggalin mo yung kanyang enjoyment of her right to life. So sabi ng Supreme Court, that is the very essence of due process. Kaya maliwanag yung sinabi ng Supreme Court dito na mali yung sinasabi, ito I'm going to make interpretation, mali yung sinasabi ng mga congressmen or other people that are trying to defend yung position ng House. Because they are trying to convert this issue on impeachment purely political. That this is just a political question that can only be decided by the people or through their chosen representatives who happen to be the congressmen and senators. Pero sinabi ng Supreme Court, no. Impeachment is not just a mere political process. It is a constitutional process that will have to be strictly scrutinized and make sure that there is complete compliance of the provisions of the Constitution. All right. So I think if that is their stance, more or less that they think this is just a political exercise. I think it's also right na tanungin natin yung mga ordinaryong tao, di ba? How they're actually seeing this. So Dr. Mata, sa paningin niyo po, bilang isang doktor, mamamayan, very responsible na citizen ng Pilipinas, ano po nakikita niyo dito? Is it really just principle na ipinaglalaban nila, or are you seeing some self-interest na pumapasok doon sa issue na nire-raise nila against the Supreme Court? Yes, thank you for the question, Rob. Ako'y nagpapasalamat sa Supreme Court, dahil parang merong gwardya tayo. Nilagay ng Diyos ang Supreme Court para bantay. Kasi nakikita talaga na politika. Kasi kung hindi politika, dapat napabilib ang Supreme Court. Kunwari ngayon, nag-file sila ng impeachment ulit. Dapat napabilib ang Supreme Court before the impeachment kay VP Sara. Dapat mga ilang buwan, sige sila galit ng galit sa mga flood control, corruption. Tapos iniisa-isa nila lahat sino yung mga involved doon sa mga corruption. Tapos pinasok nila ito ngayon kay VP Sara kasi sasabihin nila kasali si VP Sara sa another corruption issue. Siguro ang Supreme Court mabilib na talagang anti-corruption itong grupo na ito. Pero ano nangyari? Doon sa flood control, corruption, antahimik. Antahimik. No comment. Ngayon, papasok agad kay VP Sara ang issue. Sa lumang issue na ng confidential funds. Hindi po mahina ang pag-iisip ng Supreme Court. Alam nila na ito na naman po ay politika. Dapat doon pa sa flood control, maingay na kayo. So, it's not the fault of the Supreme Court kung ito po'y mata-turn down naman dahil halata po siya na politika at hindi talaga based on principle as the question. Thank you, Dr. Mata. How about you po, Miss Penny? Ano nakikita nyo sa issue na to? Na, nag-iingay ang some of the legislators and those others that are obviously also against the Vice President. Salamat, Carl. Sa totoo lang, just like Dr. Mata, I'm very thankful po sa naging desisyon at talagang pinag-igi talaga ng Supreme Court na tayuan at panindigan yung tama. At binantayan nila talaga to. Kasi magiging parang nakakahiya mas lalo kapag kinatigan sila ng Supreme Court dahil alam natin, mulat sa pool, mali. Dahil alam mo, lahat ng bagay na inumpisahan mong mali, hindi mo pwedeng tapusin ng tama. So anong ini-expect ng mga tao kapag yan ay naging tama sa pananaw ng iba? Pero umpisa pa lang, alam na lahat ng taong bayan at ng Pilipino na mali ito, naglulukuhan tayo, ito'y parang isang sarswela. Sa totoo lang po, ginagamit nila sa pamumulitika at pansarili yung mga isyong pinaninindigan nila. At tulad ng sinabi rin po ni Dr. Mata, ang issue sa flood control ay isang mahalagang problema na talagang dapat tutukan.
Pero tila nakatutok ang pansin sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Alam naman po ninyo at ayon din po kay VP Sara, ang investigasyon sa mga proyekto ng flood control ay too little, too late at para pong sarsuela. Nagpapahiwatig ito ng may motibo sa likod po ng investigasyon. Amin din pong pinag-aaralan at nagmamasid-masid kami kasi mahirap po yung tira-pasok tayo. Salita ng salita, pero sa huli lulunukin mo lahat ng kinain mo. Just like BP Sara, nag-o-observe siya, tahimik lang. Pinanonood lang sila kung paano nila guyuin ang taong bayan. At binigyan din po ng atin pong BP Sara ang korupsyon sa mga proyekto. Ito ay hindi po bagong mga pangyayari sa mga nakaraang administrasyon. Ang tanong dito, Karob, tulad din po ng tinatanong niyo sa amin, bakit nakatutok ang issue lagi kay BP Sara? Marahil po dahil sa mga aligasyon ng korupsyon at pang-aabuso sa pondo. Ngunit, ang mga grupo ng civil society at mga oposisyon ay dapat din tutukan. Yung tunay pong issue dito sa bansa ay ang flood control. Yun ang dapat makontrol, flood control. Dapat tutukan nila at ikontrol na rin nila ang kanilang mga sarili na manindigan sa mali at gusto lang nilang tutukan at tayuan. Dahil ang bansang Pilipinas ay hindi lamang personal na kanilang gusto at personal na buhay nila. Ang mga aligasyon nila po kay BP Sara, sa totoo lang ginagawa nilang katatawanan ang atin pong bayan. Ginagawa nila po tayong tanga. Ginagawa nilang uto-uto ang mga Pilipino. Mulat sa poll, alam naman natin kung ano ang kanilang agenda. Dahil kung hindi isa sa agenda nila na talagang i-control at tanggalin o kasuhan at maging madumi at masama sa mata ng taong bayan si BP Sara. Yun po ang kanilang agenda dahil natatakot po sila na ito po ay magkaroon talaga ng liwanag at malaman ng totoo na nakita naman yun sa COA observation. Wala nga silang makita. Malinis. Yung opisina po nila nakakalimutan na nilang linisin. Dahil kontrolado pa rin nila yung mga nagmamasid at nagbibigay ng opinyon para sa kaalaman ng taong bayan. Maraming media po kontrolado. Marami po tayo mga politiko, opisyal ng gobyerno na kontrolado nila dahil po sa salapi. Kaya nga po, sabi ko, Karob, kahit anong talino ng tao, kapag ang bibig nakasara, baliwala eh. Sa mga panahon ngayon at oras natin ngayon na talagang nalilimahid ang ating bansa dahil nga pinapabayaan natin silang magsalita ng magsalita tapos nagpapamedya pa, saan ka nakakita? Bit-bit nila lahat ng dokumento pero nasa ibabaw mukha po ni BP Sara. Ano ibig sabihin na to? Palabas? Pagkatapos may panawagan at nagsisigawan, impeach. Impeach, practice po yun. Ang nagtuturo po at nagpa-practice ay isa pong kinatawan ng isang party list na ang nangingibabaw ay ang kanilang pagiging guro, ang pangalan ng party list na yun, pero hindi naman siya guro. Kaya nga po, siguro, hindi po siya guro, siguro. Pero lahat po ng bagay may hangganan at hindi po ninyo malilinlang ang katotohanan. Karab? Nakita niyo ba yung parang when they filed it, tapos di ba may parang kariton? Opo. Ako medyo ako dyan kasi neuropolitics nga ako, di ba? Tapos at the same time, I'm looking at all of those. It's very choreographed. Yes. They all raise their piece. Gaganon sila ng thumbs nila doon sa linyang yon. Tapos kung titingnan mo yung isang babae doon, nagbibilang siya ng steps. Opo, talagang So, but anyway. kakalungkot. Napansin ko rin po na parang ang theme ng sinasabi nila ngayon is that yung sinasabi nilang independence daw. No? This is compromising the institutional independence of Congress. So kung pagbibigyan natin ito, ano po ang possible dangers if we try to understand
the independence, institutional independence of Congress that way? Ano yung magiging danger nito para sa demokrasya natin and accountability? Well, sa ating system of government kasi, Rob, no, sa mga kapwa ko, estudyante ng political science at batas, there is no such thing as real independence among the three equal branches of government. They are closely working together for what? The benefit of the people. And when we talk of the benefit of the people, ano ba ang maganda para sa taong bayan? That is, make sure na ang ginagawa ng ating pamahalaan o mga opisyal ng pamahalaan ay naaayon sa ating saligang batas, naaayon sa mga umiiral na mga batas at alituntunin. Pag sumalubungat po tayo dyan, ay hindi ito makahulugan doon sa sinasabi ng ating mga mamamayang Pilipino na sila ang umakda ng ating konstitusyon. So, there is no such thing as real complete independence of these three major departments or branches of government, executive, legislative, and the judiciary. They work closely together. They coordinate their actions to make sure that the welfare of the people would be primordial in the government action. Pero balikan natin tong issue ng corruption, kasi pinag-aralan ko yung sequence of events for the past 2 years after the election of the President and the Vice President in 2022. Maganda pa yung samahan ng unit team for 1 year. Then, nag-umpisa ng mabuwat. Bakit po kanyo? Dahil doon nag-umpisa yung massive corruption in government. Not just in public works, but even in other agencies and departments of government. Diyan sa Finance Department, Customs, BIR, Department of Agriculture, Health, Information, etc. Lahat ng sangay ng Executive Department, malawakan ng corruption. And alam nyo lahat yan, alam ng taong bayan yan. At hindi na nila maitatago itong massive corruption, more particularly in the public works. In the public works, na kung saan naman doon kumikita itong mga mambabatas ng malaki. Congressmen at mga senators. Hindi na nila kasi maitatago. Para maitago nila ito, the first order of business was what? Siraan ang mga Duterte. Siraan ang mga Duterte. Si Tatay Digong siraan. Kailangan pasamain natin yung imahe ni Tatay Digong sa war on drugs. Kaya binuhay nila itong war on drugs, itong investigasyon sa ICC. Di ba napansin nyo, iba yung sinasabi ng gobyerno natin, the executive department, or even the president himself, was saying a different thing, and even his other cabinet members involved in the so-called investigation, they were saying, no, we are not going to cooperate with the ICC. We have already remove ourselves as member of the ICC, so hindi natin sila papayagan. Daming ganun, di ba? But kung ano ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kung ano ang galaw ng kaliwang kamay, iba yung galaw ng kanang kamay. But the purpose was get rid of Duterte, Tatay Digong, para mapagtakpan itong issue ng corruption na massive ang ginagawa. Pangalawa, get rid of BP Sara. How? Pinainan nila ng confidential fund at ito ngayon ang kanilang ginamit in order to trigger yung pagsasampa at ng impeachment, mapasama yung imahe ni BP Sara. Pero ginamit nila itong mga maiingay na mga grupo na tinatawag nilang mga Makabayan Group, mga Pinklawan, Dilawan. Alalahanin niyo yung Pinklawan at saka Dilawan at saka yung Makabayan, hindi yan kakampi ng administrasyon. But the administration was willing to make use of these two groups in order to justify na matanggal itong grupo ng Duterte sa political equation. So sila yung masyadong maingay if you notice what happened in the past 2 years. So sinampahan nila ngayon ng impeachment si BP Sara. For what reason? Cover up the massive corruption in government. More particularly, doon sa corruption sa public works.
Lahat ito nag-boomerang against them. Nag-boomerang yung ginawa nila kay Tatay Digong na dinala nila sa dahig. Akala nila mananahimik ng taong bayan. Hindi. Nag-alsa ang taong bayan at hanggang ngayon, alam ko na alam din ninyo yung nagdurugong puso ng mga kababayan natin sa kaawa-awang ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi pa yon natatapos sa taong bayan. Pero itong makakaliwang grupo, makabayan, may sarili naman silang agenda eh. Kailangan din nilang gumalaw in accordance with what the administration would like them to do. Kasi yun ang trabaho nila eh. They have been doing that in previous administrations since 1970s. Ganon talaga sila. We cannot blame them. Meron silang sariling political agenda na tinatahak. Ganyan din yung Pinklawan at sa Kadilawan. They have to cooperate with the administration now because they would want to go back to power. Pagdating ng 2020, babalik sila. Pero sa ngayon, hindi sila makaporma ng todo-todo. They have to cooperate with the present administration because they know that it's still the Duterte group that has the strong support coming from the people. And if this support will continue as it is continuing and becoming even much stronger, 2028, Sara Duterte will become president. Kaya hanggang ngayon, iyon pa rin ang kanilang gusto, pabagsakin si Inday Sara Duterte. But the main reason, yung kanilang immediate motive or intent or purpose, cover up the corruption. Cover up the corruption. Hindi sila nag-succeed. Nag-boomerang yung impeachment against BP Sara. The administration has to make a new drive. Cambio sila. Panibagong direksyon. That was the time when the President, in his State of the Nation, came up with this statement. Mahiya naman kayo. Because hindi na nila may tatago eh. Lantad na eh. Talagang wala na silang magagawa. Sumabog na eh. Sa kanilang mukha yung pinaggagawa nila. So for them to save their face, save themselves, the executive, and at the same time the members of Congress, they have to conduct this so-called investigation now. As to whether the investigation is in depth and really go after all those involved in this massive corruption about flood control and other infrastructure projects, that we are not certain. Kita naman natin kung ano yung pinangako nung nakaraang taon, isa pa lang na senador, hindi pa, wala pang senador na naipapakulong. Dating senador, Bong Revilla, kawawa naman. Siya ngayon, ang naging poster boy ngayon. Siya ang nakakulong. Wala pang congressman na nakakulong. Pero alam ng taong bayan na maybe 90% of members of Congress, the 19th Congress ba yun? The 19th Congress. And most of them are still members of the 20th Congress. They are involved or were involved in the massive corruption of infrastructure projects, not just flood control, school buildings, farm-to-market roads, bridges. Massive talaga yung corruption at hindi nila matataw. So ngayon, gusto nila uling mapagtakpan yan. They want to continue covering up para maiwasan yung issue. That's why they have to come up with these impeachment cases filed against, una, sham impeachment. Sinampa nila against President. Alam naman natin yun. Di-dismiss yun. No? Tapos ito ngayon, yung filing of 2 impeachment cases by whom? The Pinklawan and the Dilawan group and the other one from the Makabayan. Kasi nga, kasama sila doon sa grupo ng administrasyon. No? May sariling agenda itong dalawang grupo na ito eh. No? But the main purpose again is cover up natin yung investigation sa flood control para ma-focus na naman ang investigasyon or dito sa soap opera ng impeachment against BP Sara. But ang taong bayan, hindi na po maniniwala dito. Kung sino man po yung mga congressmen na mag-i-endorse at pipirma
kung sakali man pong ang kanilang objective, makakuha uli sila ng 1/3 of members of the House. Ilan bang members ng House ngayon? 306? 306, I think. So they need 102 signatures para madala kaagad sa Senado. Doon naman sa Senado, may mga atap-atap na mga membro doon na, sige, isampan nyo na kaagad dito yung impeachment na yan at umpisan na rin namin ito dahil hindi na nila kakayanin talagang yung investigasyon sa flood control doon, wala na silang magagawa yung mga ibang mga senador doon Talagang hindi na naniniwala ang taong bayan sa mga pinagagawa nila doon sa Senado. So inaasahan nila maisampa yung impeachment sa Senado against BP Sara. And I think they are going to do that. That is the direction. But remember, alalahanin ninyo mga minamahal na kababayan, lahat po itong ginawa nila kay Tatay Digong, pagsampa ng impeachment kay BP Sara, at kung ano-anong mga ginagawa nila rito, pati yung pagbubunyag na ginawa nilang mahiya naman kayo, lahat po ito ay para panakip butas doon sa malawak at malalim na issue ng korupsyon dito sa kasalukuyang pamahalaan. Alright. Maraming salamat po, Attorney Lambino. I'm sure may importanteng idadagdag po kayo, Dr. Mata. So, Yes, doon sa question na they are requesting to be independent. independent, yeah. Katulad po sa Biblia, 1 Corinthians 12:12, na one body, many parts. Hindi pwede daw sabihin ng paa na, paa lang naman ako, hindi ako kasama ng body. Hindi pwedeng ipaghiwalay-hiwalay. Katulad lang po yan ng ating mga system. Meron tayong tinatawag na respiratory system, gastrointestinal system, meron ding immune system. Ang aking paningin po dito sa Supreme Court, ito po yung ating immune system. Kung walang immune system, bigla tayong lahat magkakasakit. Katulad lang po yan ng pasyenteng may AIDS. Pag may AIDS ang isang tao, wala na pong immune system yan, babagsak ang resistensya, mamamatay na rin. Ngayon, pag sinabi mong i-separate yung immune system, which is the Supreme Court, hahayaan na lang natin yung ibang parts ng body magtrabaho. Ibig sabihin, masisira yung ating bansa. So, ano na po yan? Designed na po yan na makikialam talaga ang Supreme Court at hindi pwedeng hindi siya makialam. And actually, sa aking pong paningin, sila lang po yung matinong sangay ng gobyerno. So, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong prinsipyo at sana po'y pagproteksyonan, patuloy niyong proteksyonan po ang mamamayang Pilipino Supreme Court. Salamat po. Thank you, Dr. Mata. As early as parang I think February last year, I was already telling people that we're seeing signs of consolidation of power, di ba? Which is really dangerous for a democratic country. Imagine mo mag-consolidate yung power, for example, ng Senate, tapos Senate at saka House. So that's the full Congress already. Tapos ngayon, makikipag-sync pa sila, in chorus sila with the executive. So dapat, para magkaroon ng checks and balances, dapat magkaroon talaga na, na yung Supreme Court tatayo kung anong tama. Para naman tama yung magiging accountability. Otherwise, talo tayong lahat. Hindi naman ibig sabihin na may mga representatives tayo in Congress and they're saying that they actually represent the voice of the people, but the people are actually... What the people are saying is, no, you don't represent us. You're representing your political affiliation, your political leaning, or you're just after your parang political survival. So they don't really represent kung anong gusto ng tao. Kaya nga hindi umuusad yung lahat ng ginagawa nila kasi alam ng tao kung sino yung nagsasabi ng totoo at alam din ng tao kung sino ang totoong kalaban ng demokrasya at ng bayan natin. Okay? So, yun po yun. Now, the question, what I have in mind is that kasi, lagi ko naririnig na dinudugtong nila dito na sabi daw parang may overreach on the side of the Supreme Court. That's why may mga panawagan as early as now for charter change, di ba? Nababaguhin yung Constitution ngayon. Ano po kaya yung intention? Bakit nila pino-float itong charter change ngayon? Attorney Lambino. Well, ako ay very, very active advocate for charter change. 40 years ko na po ito. For 40 years na po ako nakikipaglaban dito. No? The Constitution was enacted 1987. So magpo 40 years. Since then, pinaglalaban ko ng palitan natin tong Constitution na ito. Kasi darating doon sa punto na ganito ang mangyayari. And
I don't want to say na ako ay prophetic or what, pero talagang nakita ko na ganito ang mangyayari kasi basahin mo talaga yung constitution na yan. Yung sistema at istruktura ng ating pamahalaan ay hindi naaayon para sa interes ng karamihang mamamayang Pilipino. Kung hindi, prinoproteksyonan at binibigyan ng malayang karapatan lamang ang mga mayayamang mga tao. Maging sila man ay Pilipino o dayuhan, ay sila ang makikinabang dito sa konstitusyon. At ganun nga po ang nangyari. So ang Pilipinas ngayon, it's not really actually the democratic country or republican country that we have been dreaming of to be. Katulad ng sa Europe, katulad ng Malaysia, Singapore, Japan, no, South Korea, or the United States or Canada, na ating talagang sinasaludan. Hindi. The situation in the Philippines is we are an oligarchy. Yung mga mayayamang mga negosyante na kontrolado nila ang mga politiko. Kung titignan ninyo, halos lahat ng political parties, maliban sa PDP Laban, ay kontrolado ng mga negosyanteng mayayaman na sila ang nagpapatakbo ng mga partido na ito. So kung ano ang sasabihin nitong mga mayayaman nito, susunod yung kanilang mga kalyadong mga politiko, lalong-lalo na sa Kongreso at sa Senado. Kaya kung magkakaroon man ng pagbabago ang saligang batas, hindi lamang baguhin itong provision tungkol dito sa impeachment na gusto yun ang panukalang naririnig ko na pinapahayag ng ilang senador na biglang nagbago yung kanilang pananaw sa issue ng charter change para lang sa impeachment. Ay hindi po sa akin kung magtutuloy-tuloy man itong charter change na ito. Malawakang pagbabago ng saligang batas sa sistema, istruktura at forma ng gobyerno at ibalik ang kapangyarihang totoo sa taong bayan. Pabor po ako dyan kung talagang tunay ang pagbabago. At mangyayari lamang po yan kung magiging constitutional convention. Sa pamamagitan ng constitutional convention na hindi itong mga senador at congressmen na nakaupo ang siyang magbabago ng saligang batas. Kung hindi, magpasa sila ng batas, tawagin ang Constitutional Convention, kung ilan man yung mga delegado na iahalal sa bawat probinsya, ay iyon po ang mangyayari. Papayag po ako sa ganon. Dahil nakikita ko na kung hindi natin gagawin ito, magkakawindang-windang ang Pilipinas sa mga susunod na panahon. Sa lalong madaling panahon ay dapat iwasan natin to. May mga naglalabasan ng mga issue. May mga gusto na. Sina Dr. Mata, taga Mindanao, dati-rati. Yung mga kaibigan at mga minamahal nating mga kapatid na Muslim lamang ang nakikipaglaban para magkaroon ng isang Mindanao Republic. Kaya nagkaroon ng MILF, MNLF, etc. Mga Muslim po nating mga kapatid. Pero ngayon, marami akong nasatanggap na balita at impormasyon na mga Kristiyano at mga negosyante, mga sawang-sawa na sa nangyayari dito sa Luzon, ay sila na mismo ang nagsasabing maganda na sigurong humiwalay na tayo at magtayo na tayo ng sarili nating Republika ng Mindanao. Ay hindi ko sila masisisi kung ganun po ang kanilang kaisipan. Pero masakit sa akin yun, hindi ako papayag na magkakaroon ng mawindang-windang ang Pilipinas at magkaroon ng disintegration ang ating bansa. At ang solusyon po dyan, tulad ng sinabi ko, ay talagang Constitutional Convention, Charter Change. Kung talagang gusto natin at sincere itong gobyerno ito. Pero kung ang dahilan lamang ay dahil lang sa impeachment para tayo magkaroon ng constitutional change, huwag na lamang po. Imbestigan na lamang po ito. Isa pa, ang kailangan po ninyong isipin, mga minamahal na kababayan. Address ko po sa inyo ito. Mahigit 60 million na Pilipino ang nagugutom ngayon. Halos hindi sila makakain ng 3 beses ang araw. Kung makakain man sila ng 3 beses isang araw, karamihan ng kanilang kinakain ay kanin lamang kung merong kanin at saka asin at konting gulay. O kung hindi, noodles na lamang. Pero mahigit 60 million nakakaranas ng gutom. Wala na ring mga negosyante ang gusto mag-expand sa Pilipinas. Mga lokal na negosyante na nandito, ayaw nilang mag-expand. Takot na silang mag-invest. Yung mga foreigners, ayaw na nilang magpunta rito. Dahil mayroong political instability. Hindi na nila alam yung long term na mangyayari sa Pilipinas.
Ang dami kong kausap. Sabi nga nila, paano kami magninegosyo dyan sa Pilipinas? Hindi lamang isyong mataas ang inyong kuryente, yung problema yung mga pasahod sa mga tao, kulang kayo sa mga inhinyero, mga skilled mga scientist. Pero ang problema ngayon ay itong mismong pamahalaan ninyo. Saan ka ba nakakita ng bansa na yung dalawang pinakamataas na pangulo ay naharap ngayon sa impeachment? Pilipinas lamang. With this political instability, no businessman in his right mind will come to the country and put his capital and gamble his money kasi of the uncertainty, hindi niya alam ang mangyayari dito sa Pilipinas. So yun po ang sitwasyon. Charter change, okay ako. Basta constitutional convention. Papayag po ako dyan. Alright, maraming salamat po. You know, I think we also need to look at the pattern because remember, nag-escalate itong mga issues na to when they attempted on the People's Initiative, right? And I so remember yung naging speech ni PRRD against it. Na galit siya. Sinasabi niya, ang problema ng ating bansa, particularly yung mga nasa pinakamataas na posisyon, pag naupo na sila, ang iniisip kagad nila, paanong hindi na sila bababa? Paanong hahawakan nila na nandun pa rin sila sa pwesto even if tapos na yung termino nila. And at the time, he was pointing out that, you know, the intention for the People's Initiative was actually to hold on to power, right? At ngayon, pinufloat na naman nila yung charter change simply because the Supreme Court challenged yung proseso na gusto sana nilang umusog. Tama ba yung pagkatagalog ko? The process that they want to progress eventually kasi question siya. Tapos ngayon, kinonect nila yon for charter change. Ang niisip ko ngayon, di kaya they're just trying to reuse again the same intention, the same playbook, kaya lang ini-spin nila differently this time kasi nga may resistance na at that time dun sa People's Initiative. Kaya na sinasabi po ni Attorney Lambino, alam nyo, halos wala na pong, ako nakikita ko dito bilang negosyante, na parang halos ang hirap-hirap, no? Ang hirap-hirap ibangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Lahat po ng economic barometers natin ngayon, baba. Yung mga investors natin ngayon, lumalabas na sila. Ayaw na nilang pumasok sa Pilipinas para mag-invest. Sobrang hirap. Sa totoo lang, I think it's really just God, no? That will have to intervene to really save the Philippines. So, pray po natin, lagi ang Pilipinas, at naniniwala din po ako na ang Diyos active to save the Philippines. Naniniwala ba kayo doon? Yes. All right. Which brings me to the next question. I'm not saying this is God's intervention, but which brings me to the next topic na prepare natin, which is the health of the President. Okay? So ngayon, tanong po natin, marami po nagtatanong, Dr. Mata, dun sa sinasabi ng Malacanang na ang sakit daw ng Presidente natin is diverticulitis. Para po sa mamamayang nanonood sa atin ngayon, can you please explain what that is? Okay, pag sinabi pong diverticulitis, pag may tis po sa ending, ibig sabihin infection po yan. Katulad ng tonsillitis. So diverticulitis is an infection. Marites. Marites. Sakit din yan. Pagka wala pang infection, ang tawag po doon ay diverticulosis. So ano muna yung diverticulosis? Pag nagkakaedad tayo, kulang sa fiber yung ating kinakain, parating tinitibi, masyadong pressured yung ating bituka dahil hindi nagsaslide, hindi dumadaloy lang yung dumi ng maluwag, nagkakaroon ng pressure doon sa ating large intestine. Dahil sa pressure na yon, may lalabas dyan na parang mga bulsa-bulsa, yung tinatawag nating outpouching ba, para bang may lumalabas na bulsa-bulsa dahil sa pressure sa loob ng bituka. Ngayon, pwede po yung magka-infection yung mga bulsa-bulsa na yon. Pag na-infection yon, magkanana, ang tawag po doon ay diverticulitis. So, yun po ang dineclare na sinabi ng mga doktor na meron po si President ng ganon. Ngayon, pwede po kasi yun na pumutok yung nana na yon at pag lumabas yung dumi sa labas ng bituka, that's a poison. And very delikado po talaga yan. And sometimes the doctors might decide na tanggalin yung bituka at yung bituka ay dito muna ipapadaan sa labas ng tiyan para doon yung dumi. Dahil nga delikado yung portion na yon. So, now, with the announcement ni Senator Amy na
gumagamit daw si President ng cocaine, which is sabi po yun ng kanyang kapatid, it's a very dangerous scenario pag combine po. Pag ikaw po ay may diverticulitis at gumagamit ng cocaine, kasi ang cocaine po, pwedeng tumaas ang blood pressure mo, or kahit hindi tumaas yung blood pressure mo, pwede pong lumiit yung blood supply sa bituka. Ang tawag po doon ay ischemic colitis. Para bang nilagyan mo ng rubber band yung mga blood supply na ma-injure yung bituka. So kung meron ka pong diverticulitis na at kumonte yung blood supply na allegedly baka possible dahil sa paggamit ng cocaine na nasabi po ng kapatid niya, it's very dangerous na pwede pong lumala bigla. Kasi malambot na portion yun eh. So, in other words, kung yung pong declaration na may ganon, kailangan, kung meron mang use of ganon, kailangan talagang sudden stop. Kasi delikado na po kung ganon, kung ipagpatuloy. And of course, the issue naman of withdrawal, kung meron naman, is another issue na kung gumagamit po si President. So, I agree yung mga advice po ni Senator Amy bilang kapatid na kailangan asikasuhin ng mabuti kasi baka may mga complications na mangyayari. Okay. Ang pumapasok sa isip ko lang, akin lang to na kailangan ng ekstrang bulsa kasi maraming nanakaw. So, kaya doon pinapasok. But anyway, that's just a joke. Pero yung pong about this, ano po nire-require ng Constitution natin about the President's health and the President's physical fitness to serve? Ano po exactly yung sinasabi ng Constitution about this in the interest of the public? Basically for public interest. Does the Constitution require full transparency about dun sa health condition ng President natin? Ano po yung mga limits or mga boundaries na pwede nilang in terms of revealing the condition of the President? Yeah, thank you, Rob. Yeah. Very timely, pag-uusapan natin yung issue ngayon ng health of the President. It is we can say it's a national security issue. Very, very important yan. Napaloob yan sa Article 7, Section 12. Paki-check ng Article 7, Section 12 ng ating Constitution. And in accordance also with the provision of Article 3, yung the right of the people to information on matters of public concern. Na kung merong issue pertaining to the health of the President, then the office of the President must come up with regular information to be given to the public kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng Presidente. And the cabinet members so concerned must not be deprived of their duty and obligation to see to it or to even confer with the President kung ano ang kanyang kalagayan. More particularly those who are involved in national security like the Secretary of National Defense, the National Security Advisor, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, and the Chief of the Philippine National Police. These are, or maybe you can include even the Executive Secretary, these are probably the high-ranking officials of the government that must not be denied audience of the President in making sure that he is well and he can still continue functioning as the Chief Executive and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Ngayon, may karapatan ba tayo na mamamayang Pilipino, ordinaryong mamamayang Pilipino? Malaman natin, meron kasi nakapaloob yan sa provision po ng Article 3 ng ating Constitution. We have the right to information on matters of public concern. And you correlate that with the provision of Article 7, Section 12 under the Executive Department of the 1987 Constitution, nakalagay din doon that we must be given the true information on the health of the President. Meron na bang naging desisyon ng Supreme Court tungkol dito? Sa kasong ito, meron.
Tingnan ninyo, i-search nyo sa Google, Dillon versus Duterte. Duterte na naman. No? Dillon versus Duterte. Naalala nyo, nung mga panahon na yon, I think this was sometime 2019, di ako nagkakamali. Si President Digong, sabi niya na meron akong mga sakit-sakit ko dito, sabi niya, at gumagamit ako ng mga pain reliever para, dahil na-disgrasya ako sa motor niya. So somebody filed a case in the Supreme Court. Ito ngayon yung case ng Dillon versus Duterte na kaso. At doon sinabi ng Supreme Court na it is the right of the people to know the real health condition of the President. And it is the obligation of the office of the President to inform the public of what the real condition of the President. Pero sabi ng Supreme Court, the matter of how we can obtain this information, that is something that has to be done by following the course of getting this information. But for us to be denied of the true condition of the President, hindi pwede na ganon ang mangyayari. So any citizen of the Philippines can now demand from the office of the President the medical records of the President. So kung iniisip nyo, siguro Dr. Mata or Attorney Lambino or Penny Belmonte can write a letter to the office of the President demanding the release of these medical records of the President as to his real condition. Kasi alalahanin natin, this is not just an ordinary issue. It is a national security issue. It is now a concern of all the Filipinos. Bakit national security issue? Siya nga kasi ang commander-in-chief of all the armed forces. Marami pa naman na nagsusulsol, mga marisol, na makipaghiwalay na tayo sa China at magkaroon na ng kaguluhan. Parang ganun ang kanilang direksyon na yata, Masyado nilang pinapalaki itong hidwaan natin sa West Philippine Sea, itong mga ibang mga tao na gusto na talagang pumasok. Ang tatapang at saka ang lalakas ng loob. Sabi nga, ba't kayo matatapang na gusto niyang makipaggulo sa China? Bakit hindi kayo makatapang pag ang pinag-usapan natin, korupsyon sa gobyerno, na yun ang mas mahalaga na pag-usapan? Samantalang hindi naman tayo gigirahin ng China kung hindi tayo ang mauuna. May nagsabi pa na isang mambabatas na demanding China to respect the Philippines. Tanong ko, can China also demand the Philippines to respect China? Sabi ko, hayaan natin yung Department of Foreign Affairs na sila ang mga siwat magsalita tungkol doon sa usapang panlabas natin. Huwag tayong makisawsaw, lalong-lalo na yung mga mambabatas na hindi nila masyadong naiintindihan ang mga protocols pagdating po sa diplomatic relations. Kasi iyan po ay isang napakamaselan na usapin ang foreign relations. Hindi yan basta-basta ibinibigay sa isang ordinaryong Pilipino lamang. Kaya, dyan sa House at saka sa Senate, hopefully, yung mga mamumuno dyan sa mga committee ng foreign affairs or foreign relations, ay sana yung mga mambabatas na merong malawak na kaalaman pagdating po sa usaping diplomasya. That's right. Hindi po kinakailangan dito ang isang senador o congressman na nanghahamon at nagyayabang. Iyan po yung ating sinasabi. Kaya, pagdating po dyan sa usaping kalusugan ng Pangulo, karapatan nating mamamayang Pilipino na malaman natin ano ba talaga ang toong kalagayan ng Pangulo. Hindi ako masyadong naalarma doon sa binanggit noon ni Senator Amy Marcos sa kanyang talumpati dyan sa Luneta na sinasabi niyang gumagamit ng cocaine o kung anumang droga ang Pangulo at ng ibang membro po ng kanyang pamilya. Hindi ko masyadong kinukonekta yan sa issue ng health of the President or national security. Pero dito, sa lumabas
na mga balita na nasa hospital siya o nagpapagamot, abay, kailangan po nating malaman dahil karapatan po natin yan. Sabihin sa atin ng totoo, hindi po pwedeng ang ilalabas na lamang ay yung mga short video ng kung sinong tagapagsalita, kung sino man po yung mahal ninyong ante, na siya yung magsasabi na ganito ganyan, may papakitang mga video na short o kaya mga pictures na ganito ganyan. Hindi po, kailangan po ang magsasabi, magsasalita dito. Ang hinihintay ko na magsabi rito ay ang kanyang mismong doktor na humahawak. Sa Amerika, ganun eh. Si President Trump, a few months ago, nagpa-executive check-up siya, labas ng bulletin ng Surgeon General ng Amerika. Kung ano talagang kalagayan ng Presidente ng Pilipinas. Sana ganun din. Kung hindi kaya ng Department of Health, sino man yung Secretary ng Department of Health kung siya pa'y nandiyan. Hindi pa siya pinapalitan? Balita ko, papalitan na eh. Secretary Herbosa, kung hindi niya kayang magbigay dahil hindi naman siya yung attending physician, kailangan yung attending physician. Hindi naman siguro isang doktor lang yan, a team of doctors yan, sigurado ako. Pero there has to be somebody in the medical profession that has first-hand information of the real health condition of the President to speak about the real health condition of the President. Kung wala pong lumalabas na ganyan at panay ganyan na lamang, social media, etc., etc., nako, maraming mga speculations, maraming mga marites. Yung marites, sabi nga hindi marites, marites. Yung marites, mga ano yan, may infection. May infection sa dila. Yeah. Okay, Dr. Mata, ano pong dadagdag nyo about this issue as a medical doctor? Yes, regarding doon sa national issue, national security, yes. Although sinabi daw na hindi naman daw delikado, diverticulitis lang. The mere mention of diverticulitis, ang next question dyan, sana po magpakita ng negative hair follicle test dahil ang combination ng diverticulitis at cocaine is very delikado. So, kung walang proof na negative, ibig sabihin, delikado yung ating head natin and that's a national concern. Ngayon, kung sasabihan siya ng doktor na, kunwari, sila lang may alam na stop it, yung may tinatawag po tayong withdrawal syndrome kasi kunyari isa-stop yon, which is hindi natin na-prove pa yun kasi baka ma-offend. But ang point is, kung gumagamit at pinasudden stop ng doktor para hindi pumutok yung diverticulitis, as I explained earlier, meron po tinatawag na withdrawal syndrome. So pag nag-withdrawal ka po dyan sa, for example po sa cocaine, magkakaroon ka ng severe depression, aggressiveness, blurred decision-making in weeks and months. So, concern natin yun. Kasi kung yun ang i-advise ng doktor, tapos meron palang ganong pagdadaanan siya, kailangan po nasa best of care po ang ganon. Na nasa situation siya na maiintindihan yung pinagdadaanan kung meron po ngang withdrawal. So, I'm not accusing again the President. It's just, we just need the negative hair follicle test. Kasi po, nagsabi na po na may diverticulitis and the combination of both using and diverticulitis is dangerous. Even stopping the drug, kung meron man, is again dangerous to the psychology of the head of the country. So that's why we need information. Yeah. Sige po. Yeah, alam mo, hindi ako doktor, hindi ako expert or whatever, no? Pero marami naman tayong mga kaibigang mga doctors at saka mga nutritionists, no? Nung lumabas nga itong issue na ito, ako medyo curious ako, ano ba yung diverticulitis na yan? In-explain sa akin ng isang nutritionist yan at saka isang doctor. Sabi niya, alam niyo yung large intestines, tulad na sinabi ni Dr. Mata, mayroong mga butas-butas yan, para bang pugita, di ba? Kumbaga, sabi niya sa akin, parang sa ating mouth, sa ating mga ngipin, merong mga nakasiksik-siksik yan. Mag-toothbrush ka man ng 10 beses sa isang araw, meron pa rin maiiwang dumi sa iyong ngipin. Ganyan din sa bituka, lalo na sa large intestines. Kahit na anong gawin mo dyan, ay kailangan talagang linisin yan. Kung hindi, magkakaroon ng infection. So, sabi niya sa akin, ito ay sinabi sa akin ng isang kaibigan na nutritionist. Ang isa sa pinaka-epektibo na panlinis ng large intestines ay yung labatiba. Ano bang labatiba sa...
How do you say that in medical term? Yung labatiba sabi sa akin. Okay. It did rain na. Oh, yung labatiba, pero sabi niya, alam mo kung ano ang pinakamaganda na ihalo doon sa tubig. Warm water ba? Warm water, sabi niya. Kape. The natural coffee. Yung kape mismo. Whether that is Barako Kapatid or... ng PDP, sabi. Hindi kape ng PDP. Whether Barako yan or whatever coffee. Basta yung coffee natin, na natural coffee. Na yun daw yung ipapasok doon tapos para malinis yung bituka. Organic. Well, it's organic, yeah. It's, I think, may basis yun. Kasi ang nagsabi sa akin is a nutritionist doctor eh. Na talagang sinabi niya, that is the most effective way of cleansing your large intestine. Hindi yung iinumin mo dito sa mouth mo. Pasok mo doon, labatiba, using warm water yun. So pagkapihin mo yung large intestine using coffee. I think we are going to try to do that. Sabi niya sa akin, I think Yeah. yung mga cases ng diverticulitis, di ba, na hindi na siya pwedeng ayusin with labatiba. So that's why they really have to cut that. Yeah, so flashing daw yun. yeah, antibiotics would be the highest kasi nana yun eh. So and then kung hindi nga tatanggalin yung portion ng intestine na severely infected or butas. So surgical ang possibility. Otherwise, mapopoison yung blood kasi nga may infection na mangyayari, di ba? Kasi kung may butas. So what if lang, the Malacanang refuses disclosure of the health and fitness of the president, ano dapat ang magiging tugon ng tao, ng media, ng Congress, ng civil society about it? Well, I think, as I said, there is already a precedent to this legal case. The latest one is the case of De Leon versus Duterte. That was decided by the Supreme Court. And the Supreme Court upheld the right of ordinary people to information on matters of public concern. More particularly so if you're talking of the health of the president. And this is a matter that cannot just be discounted or set aside. No? Concern tayo dito. Ayaw natin na tayo ay hindi natin alam ang nangyayari because this is going to invite instability or even what? Destabilization. So we hope that the president is well, that he is performing his duties. No, we pray for his good health, and but we have also the right to know the real situation of the president's health because it is the nation's health as well that is at stake here. Meron po bang may role po ba yung Congress in oversight in this particular na issue? And kung meron man, paano natin mapipigilan ang partisan na politicking to actually keep the president in power even if in question na yung health and fitness niya? Well, yeah, the oversight function of Congress is built in, no? It's inherent. And that is where the so-called power of the purse comes in. Under the Constitution, supposed to be the Congress of the Philippines, has the most important and powerful tool to use. That is its power of the purse, no? So, pwede niyang gamitin to in the exercise of its oversight function. Patawag niya yung Department of Health. Kung gusto nilang tanungin kung ano yung talagang situation. So, the appropriate committee in the House or the Senate, if they would want to know the real situation of the health, they can do that, no? Pero depende ka yan sa Congress at sa Senate. Sa ngayon, sabi ko nga, the sad reality is that the Congress of the Philippines, as well as the executive department, no, it has lost credibility insofar as in the eyes and the heart of the Filipino people. The members of Congress, they are not credible anymore to conduct any form of investigation. And ang tingin ng taong bayan, lahat ng ilalabas ng Kongreso ngayon ay hindi totoo kung hindi self-serving, covering up their abuses of power and the corruption that had happened, of which they are involved. They are involved. And ito ang kanilang pinagtatakpan. Kaya, going back again to this issue of impeachment, whatever they are going to do,
with the cases that were filed against the President and against the Vice President, against the President. They are going to dismiss that. Pagtatawa na lang ng taong bayan to, sabihin nila, ano ito, muro-muro lamang to. With all due respect to our Muslim brothers and sisters, no? Pero pag ito naman kay BP Sara at ito yung kanilang pausas, sabihin nila, this was part of their game plan, no? To get rid of the Duterte. Pero what can you expect? Paano ka pa maniniwala kung yung mga sinasabing supposed to be the one investigating, prosecuting, or judging are no longer credible because they are involved in this massive corruption that the Filipino people are suffering from. So, ito yung issue na hindi ko lang alam. Maswerte pa rin siguro ang Pilipinas o maswerte pa rin itong mga taong ito na masyadong patient, pasensyoso ang Pilipino. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil natatakot ang tao o what. Hindi natin alam. But sabi nila, lahat ay may hangganan. Kung babalikan ko yung paborito kong sining Pilipino, pag puno na ang salok, dapat ng kalusid. Yan. Last question po, sa health and fitness ng President. Any one of you can answer. Hypothetical lang, what if yung doctor niya mismo declares the President unfit? What's going to be the possibility? Well, very clear ang provision ng Constitution yan. No? When the President is declared permanently disabled. And, well, the disability cannot just be declaration of disability of the President cannot just be coming from the doctor himself. But the statement of whatever records that the doctors may have can be used as basis for the constitutional process of going into succession. So mangyayari dito, then the members of the cabinet, majority of the members of the cabinet will make a written declaration that the president is already unfit and permanently disabled. And then the matter will now go to the House and the Senate. They are going to write the Senate President and the House Speaker, which will now make a decision of what will be the real health situation of the President. And then they can now declare that there is a vacancy in the ground of permanent disability. And the role of succession pursuant to the Constitution will now ensue, meaning to say the Vice President will become President. Ganon ang mangyayari po dyan. Or the President also may decide that he can say in writing, sabihin niya, sabi ko nga, itong isang nakakatawa sa provision ng Constitution pagdating there sa issue of disability, that the President may himself declare that he is incapacitated, temporarily incapacitated, in which case, the Vice President will become acting President. But the President may later on get back his word and will say now, I am now able to go back in power. And if there is disagreement, sabihin ng acting President who is the Vice President, no, you are still not capacitated. Then the matter will now go back to Congress again for Congress to make decision. Sino ba talaga ang dapat na upong Presidente? Which also gives the allies of the President right now, kung yan yung mangyayari, na mas gusto nilang mapatalsik si Sara. Because, if indeed in question yung fitness ng President in terms of health and fitness, then, di ba, sa mga ayaw kay Sara, mas lalong pagbubutihin nila yung impeachment. Exactly. That's what they are going to do, and for sure, they're all afraid. Sabi nga natin, they're all afraid of what's gonna be happening if the Vice President becomes acting President or becomes President, given this scenario as to how grave or serious the President's health is. Hindi natin alam kasi. So, hindi tayo pwedeng mag-speculate na lang kung ano talaga yung tunay na kalagayan niya. Pero, you cannot prevent people from making all this speculation. Especially now in social media. Yun ang nakakatakot Because we have the social media that cannot be controlled. It's beyond the reach of government to stop. Unless, pagbawal na nila lahat ang social media dito. Facebook, X, whatever. So, mag-wala na tayong information and only the traditional media will, which is, we all know,
traditional media, ito mainstream media, they are under government's pocket in a way dahil ang kanilang mga sinasabi ay always pro-government or pro-administration. Alright, so at this point po, we will open the Sir. questions dun sa mga Yeah. part ng vloggers natin and also people from media. So if you have any questions right now, this is the time that you can ask questions dun sa mga panelists natin. Do you have any questions? Yes po. May microphone ba sila? Morning. Good morning. Attorney Lambina po, ang tanong ko ay para sa regarding pananagutan. Kung may pananagutan yung mga nagsampa ng impeachment na hindi nila nakatunayan, which is the Congress. Kung may pananagutan sila. Well, unfortunately, wala sa ating umiiral na saligang batas o sa mga umiiral nating mga batas na meron silang civil or criminal or administrative liability. Because their acts are considered to be done in the performance of their powers and duties as members of the legislative department. Ang kanilang magiging pananagutan na lamang po diyan ay pagdating ng halalan. Kung sila ba ay paniniwalaan pa rin ng kanilang mga constituents at iboboto pa rin sila. So, at least kahit papaano, merong ma-issue sa kanila pagdating po ng halalan na magaganap sa mga susunod na panahon. But to file cases, administrative, civil, or criminal, just because they signed the impeachment or endorsed the impeachment, I don't see any liability at all. But whether or not the issue of have they read and seen the impeachment complaint that was originally filed before the House and eventually transmitted to the Senate, that is another matter. That's an issue that I think will have to be investigated in some other time. At this point in time, walang mangyayari investigation tungkol po dyan. Another question po. Yung speaker natin sa CB, si Tito Soto. Senate President. Oh. Senate President po ako. Tuta Soto. Opo, sa mga ginagawa niya po kasi ngayon sa CB, dahil nasa parokya, alam sa usapin hindi ito sa cloud ng kanyang opisina ayon sa aming kaalaman. Dito po ba pwede siyang managot? Kasi gusto namin managot yung mga hindi sumusunod sa batas. May pananagutan ba sila sa mga hindi nila sa cloud na trabaho? Well, yung kanilang ginagawa kasi, ganun kasi yung tendency ng mga politiko. They are supposed to be there to craft and make defined legislative measures para sa kabutihan ng bayan at ng mamamayang Pilipino. Pero ang nangyayari kasi mas nauunang binibigyan nila ng protection yung kanilang pansariling interest o interest ng kung sino mang mga grupo o mga tao na nakatulong sa kanila para sila ay maluklok o malagay dyan sa pwesto. Kaya yan po yung aking sinasabi nga na pag ganito ang sistema ng ating gobyerno, which is an oligarchy, no? Hindi interest ng ordinaryong mamamayan o ng sampayanan ang interest ng tao. So, yung mga pananalita po nila, binibitawan po nilang mga salita o kanilang mga ginagawa ngayon ay bahagi po ng sabihin nilang, well, this is our political action. Unfortunately, ang pwedeng mangyari lamang po sa kanila, pag yan po ay masabi natin disorderly behavior, mismo ang Senado, when we are talking of the senators, ang venue
kung saan po sila pwedeng mapanagot. So they can be subjected to ethics complaint. Ganon din doon sa House, no? Ethics committee ang mayroong kapangyarihan lamang alinsunod sa ating saligang batas. So sila rin ang magdidesisyon kung karapat dapat pa ba itong member. Yes, just like what you said, Karob, na ang Diyos talaga ay andyan sa atin.
So nakita naman natin na hindi tayo pinapababayaan kahit tayo ay mga mamamayan na walang kapangyarihan, pero hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. So, sa flood control, nagkaroon ng flood, ayun, nabisto. Hindi na nila makontrol. So hindi nila makontrol. So a lot of things are happening na hindi natin kagagawan kundi kagagawan ng Diyos, no? So kung ano man yung ginawa nating pagdarasal, patuloy lang po natin dahil rinig na rinig tayo ng Diyos. At dapat sabi ni Attorney Lambino, wag po tayong maging tahimik. Ipatuloy po natin yung request ng transparency on my part, especially po sa President Health ng ating Presidente. Alright. You know, ako naman, parting words ko, sometimes it gets really frustrating, right? Kasi nakikita natin ngayon na parang may institutional failure, which means that the very people who are now handling the impeachment cases of the President, even the Vice President later on, are also the same people na alam natin, sangkot din sila dun sa korupsyon na siya namang nagpapahirap sa ating bansa. At hindi lang nagpapahirap, that corruption already translated to lives lost. And also homes that were nawala sa ating mga kababayan. It can get really frustrating. Pero patuloy po nating ipaglaban ang ating bansa. Wag po nating, lahat po ng gagawin natin will not be based on kung sino ang nauna in terms of laban na to, pero makinig po tayo sa puso natin. Kasi pag may pagmamahal tayo para sa ating bansa, wala po, yan po yung pagmamahal na ayaw mag-give up, may paglalaban hanggang dulo, hanggang makita natin na talagang yung inaasam natin para sa bansa natin ay nangyayari na. And higit sa lahat, no, always naman, kung titingnan mo yung pattern, laging nauuna ang Diyos sa ating lahat. We could strategize, but yet, we know that God is always one step ahead of us. In fact, para siya yung nagli-lead ngayon dun sa nangyayari na para malabanan natin to. So, konting patience pa para sa ating lahat, but never, ever give up and keep on trusting God. Kapenny? Yes, yung flow ng ating pong live podcast, ating pinakinggan, habang nakikinig, sinusuri natin. Pero sa akin po, tila talagang kitang-kita ang motibo sa likod po ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. At parang may pagtatangka pa na sirain ang kanyang reputasyon at itago ang mga tunay na issue sa bansa. Ang flood control at iba pang mga problema sa bansa ay dapat ang siyang tunay na tutukan. Hindi ang mga impeachment complaint na tila alam naman natin kitang-kita it's a political motivation. Ang impeachment complaint po laban kay VP Sara Duterte ay diversion tactic upang itago ang tunay na issue sa bansa. Ang korupsyon at pag-abuso sa pondo ay dapat nating tutukan at siyang dapat nilang tutukan, hindi ang impeachment complaint na may political na motivasyon na pinauulit-ulit naming sabihin sa taong bayan. Sa totoo lang, alam naman nila yan eh. Pero ano bang magagawa? Wala sa administrasyon. Tapos kakampi nilang administrasyon, matipulado ang lahat sa kawawang bayan ng Pilipinas. Pero ngayon, dulot ng maraming pangyayari, tuluyan na pong nagbubukas ang mga isip at mata ng mga Pilipino sa mga galaw ng kalaban ni VP Sara Duterte. Ang impeachment complaint at mga aligasyon ng kidnapping sa ating pong FPRRD ay tila mga taktika upang sirain ang mga Duterte at itago ang tunay na issue ng bansa. Ang mga Pilipino ay dapat na pong magising at tutukan ng mga tunay na problema sa bansa tulad ng korupsyon, kahirapan, kawalan ng trabaho. Ito po ay isang political na labanan at hindi dapat makapag-angat sa mga tunay na issue na nakakaapekto po sa buhay ng mga Pilipino. Yung tungkol naman po sa usapin kung sino po yung hahalili. Dapat pa po bang i-memorize yan? Ang daming eksplanasyon. Sino ba yung dapat magbigay sa atin ng sapat at tamang impormasyon pagdating po sa kalusugan ng atin pong presidente? Kailangan po bang spokesperson o ang doktor na siyang tumitingin at mas nakakaalam ng totoo?
Hindi po natin dapat pilosopohin pagdating po sa usaping kalusugan sapagkat nakasalalay po ang pagandar at pagtagmo ng ating bayan sa pinakamataas na posisyon. Yan ang ating presidente. At gusto ko lamang po sabihin isang salita. Ng sapat at tamang impormasyon pagdating po sa nasa likod po ng ating bayan sa pinakamataas na posisyon ng presidente. At gusto ko lang po sabihin nasa atin po hanggang natin ang matungan at sultan. Alam po natin na dapat natin That's what I'm going to do. Kung others, hindi po Castro.